give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. Let us give him our praise, for his love is beautiful. So let us worship him with our whole heart. Hey! We worship you. You surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey! Oh, your love. I am planted here by the waters, and I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. We say, your love is beautiful. It's the reason. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin.
but the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm made righteous by there on the cross and Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm here and I am covered. I yes, into your light, 'cause you transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. And now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy.
forever grateful for what you have done to save us. We will always sing about it. Tell the world who you are. Yes, Jesus. Because you are our Lord, our Savior. You are forever the same. Thank you for your love and thank you for your grace. Amen. Say amen if you agree with me. Palapakan natin ang Panginoon. Our prayer passage is in Psalm 84 verses 1 to 10. Let's read in NLT. How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. As believers, let us always long for the presence of the Lord. Longing for God, it fuels our intercession, our relationship. It motivates us, no? Our desire for God, ito po yung hindi mawala lagi sa atin. Allow our hearts to cry out to God. Magkaroon po tayo lagi ng passion sa Kanya. Laging tumawag sa Kanya. Okay? Let us align our hearts to the Lord sa Kanyang mga purposes. Sabi niya dito, I long, yes, I faint. Why? Because ang desire niya is the lovely dwelling place of heaven armies. Do you desire the Lord more than anything? Amen? Desire Him for everything na nangyari po this week. We come to this place because we desire Him. That when we listen to His word, Lord, I want you to speak to me. That when we come into this place, gusto natin makipag-fellowship. We want to be a blessing to one another. Amen po ba? Sulitin natin yung oras na ibibigay natin dito sa sanctuary ng Panginoon kasama ang brothers and sisters po natin. Gumising tayo ng maaga, nagdamit, ang sabi na, naggayak, nagayos. Di po ba? And I appreciate every one of you coming to the house of the Lord. Ano man ang nangyari kahapon at ngayong linggo. Lumusong ka man sa baha, ang dami mo mang kinuskus na mga dumi sa iyong tahanan. Yung desire mo at longing sa Panginoon ay naroon pa rin. Amen? And you find rest in the presence of the Lord. Palapakan natin ang Lord. In verse 3, it says, even the sparrow finds a home, and the swallow builds her nest and raises her young at a place near your altar, O Lord of heaven's armies, my King and my God. Kahit daw po yung mga ibon, no? Nakakahanap po sila ng matitirhan. Yung mga ibon ay naglalagay pa ng pugad daw. Ibig sabihin, they feel safe. Okay? Sa presence or sa temple ng Panginoon, ganun din po tayo. Meron pong protection, may safety, no? May kapayapaan po sa presensya ng Panginoon. What joy for those who can live in your house, always singing your praises. Alam niyo po, those who desire the Lord, those who long for God, they come into the house of God nang merong pagpupuri. Always singing your praise. Ang ganda po ng mga inawit natin. His love is beautiful. Your love is beautiful. Sinabi natin kanina. At napaka gandang awitan ang Panginoon patungkol sa kanyang pag-ibig. Ano pa? What joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem. Iniisip natin, no, ang kabutihan ng Panginoon. Sila daw po, papunta pa lang sila sa Jerusalem, no? Andun na ang kanilang isip at nandun ang kanilang kagalakan dahil ang lakas nila ay galing sa Panginoon. Meron po ba kayong, experience na, bawa, pupunta kayo sa isang handaan,
Anong iniisip natin? Pagpapunta pa lang sa handaan. Mami Malu, pumunta tayo sa handaan nung Wednesday, di ba? Anong iniisip natin? Kaya sabi ko doon sa wedding, no, kumain muna tayo ng wisdom ng Word of God bago tayo mag-enjoy, mag-feast, di ba? Ang inisip natin, pupunta tayo doon kasi, yes, mabubusog ako. Yes, matitikman ko yung steak. 'Di ba? Yung pasta na maraming parmesan cheese, no? Matitikman ko yung mga Japanese food doon. Naisip mo kasi mabubusog ka, no? At ganoon din po, when we long for the presence of God sa house ng Panginoon, we long for our time for worship and fellowship. Kasi alam natin, yes, marerefresh ako, mapapalakas ako, mapapakain ako ng salita ng Panginoon. Amen? At wag natin tatanggalin yon sa puso natin. Ano pa? When they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. There is time of refreshing in the presence of the Lord. The autumn rains will clothe it with blessings. They will continue to grow stronger, and each of them will appear before God in Jerusalem. Lalo pong lumalakas habang lumalakad ang mga mananampalataya sa Panginoon hanggang sa marating natin ang presence ng Lord. Ang temple, hindi lang templo sa lupa, no? Kundi ang sanctuary in heaven. Ang taong meron pong desire sa Lord, lalong lumalakas. Hindi siya pahina ng pahina sa kanyang faith, kundi palakas siya ng palakas. And sabi sa verse 8, O Lord God of heaven's armies, hear my prayer, listen, O God of Jacob. O God, look with favor upon the King our shield. Show favor to the one you have anointed. Let us all read this last verse, verse 10, 1, 2, 3, go. A single day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Let me repeat that. A single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. Tingnan niyo po yung desire dito ng psalmist. Talagang makarating sa presence ng Panginoon, sa house of God, at lagi po tayong mauhaw sa Kanya. Always desire Him because God's presence is a place of strength. God's presence is a place of safety. God's presence is where we experience times of refreshing. Kaya lumapit po tayo lagi sa Panginoon. And let us honor the Lord because He honors the heart that seeks Him above all. Kaya yung memory verse natin sa verse 10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Or a single day. Mas mabuti pa raw yung isang araw sa presence ni Lord kesa napakaraming araw sa ibang lugar na wala naman pong kapayapaan. No? Ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. The thirst, makikita natin, yung desire po ng psalmist na mapasok sa presence ng Panginoon. Kaya, tandaan po natin, ang psalm na ito, ano po ang panawagan niya sa atin? It calls us to dwell, desire, and delight in the Lord. Let me repeat, it calls us, Psalm 84 calls us to dwell in His presence, desire God more than anything sa mundong ito, and to delight in Him sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, kagalakan natin ang makapiling siya, ang makasama siya sa lahat ng panahon. Let's lift our hands and let us pray. Lord, lumago kami sa aming kauhawan, sa aming relationship sa inyo. Lord, let our deepest desire be for you, God. Everything about you. Awaken our hearts. Gisingin mo ang bawat isa sa amin. Lord, na ang presensya mo, O God, ang maging puso namin, Panginoon. Teach us, turuan mo kami, Panginoon, to seek your face before your hand. Lord, madalas ang nais namin lagi ay yung mga bagay na gusto naming makamit at makuha sa inyong mga kamay. Pero Lord, ngayon, turuan mo kami to seek you always, your presence, your desire in our lives. And Father,
We come to you weary at times, Lord. Madami kaming mga dalang mga pasanin, but we know that you are always ready to help those who put their trust in you. Tulungan niyo po lahat ng mga nangihina, lahat ng may karamdaman, lahat ng naguguluhan ng isipan, lahat ng may takot sa kanilang puso at isipan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Refresh them, O God. And Lord, let our time today with you revive our spirits. Yes, Lord. Give us the strength, Lord, that we need to carry what you have entrusted to us. And Lord, keep our hearts humble. Na ang desire namin lagi ay ikaw, Panginoon, ang paglingkuran ka, ang makasama ang mga mamamayan mo sa paglilingkod sa inyo. Strip away any need for recognition sa puso namin. Strip away anything, Lord, that makes us proud. Lord, we choose to live in your courts. We choose to live in your presence over the spotlight of the world or saan pa man, Panginoon, sa mundong ito. We want only to be near you. Gusto namin, malapit kami sa inyo. Malalim ang pag-ibig namin sa iyo. Gusto namin, Lord, malalim ang pangunawa namin sa mga salita mo at maging, Panginoon, puno ng pag-ibig ang pagsunod namin sa inyo. So teach us today, empower us, and strengthen every one of us, Lord. This we pray in Jesus' name. Everyone say, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. God bless you. You may be seated, and here's our Sister Apple for our tithes and offering. All right. Good morning po sa lahat and good morning Solid Ground. For our tithes and offering, basahin ko po ang text natin sa Salmo chapter 84 verses 11 to 12. Ang salita ng Diyos version. Sabi ito, dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala nyo rin kami at pinararangalan. Hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. O Panginoong makapangyarihan, mapalad ang taong nagtitiwala sa inyo. So sabi dito sa verse 11, ang Panginoon daw po ay parang araw. Thank God, meron ng araw. Nakita na natin ang haring araw, sabi nga ng mga Pilipino. Makakatuyo na kami ng mga damit. Di ba? Ang saya, di mo ba? Ang araw nagbibigay ng joy. Nung nakita natin yung araw, lalo na yung mga nanay, ang saya na natin. Tama po ba? Kasi sabi nga ni Pastora kanina umaga, lahat ng basahan ay basa. Ngayon, matutuyo na yung mga damit natin. Lalo na tayong Pinoy. We love the warmth, yung init ng araw, di ba? Alam niyo po ba, ang mga bansa na walang araw ay mataas ang percentage ng depression kasi nakakalungkot kapag walang araw. At sabi niya dun sa verse 11, ang Panginoong Diyos ay parang araw na nagbibigay ng liwanag. So, the Lord gives us light, gives us warmth, He gives joy to us, and there's hope. Kapag po may araw, merong pag-asa na binibigay sa atin ang Panginoon. At ano pa po ang description ng Panginoon dito? Ang Panginoon po ay ang ating pananggalang. Sabi to, pananggalang na nag-iingat sa amin. The Lord is our shield. Anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pangalan ng bagyo na yan, ang Panginoon po, yung mag-iingat sa atin, nandiyan ang Panginoon para ingatan tayo. Di po ba? At sabi din dito, ang Panginoon po ang nagpapala sa atin. Hindi niya pinagkakait yung mga mabubuting bagay. Sabi sa verse 11b, diba? Pinagpapala nyo rin kami at pinararangalan. Hindi nyo pinagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang namumuhay ng matuwid. So para makuha po natin yung mga benefits na yon, para maging araw ang Panginoon sa atin, para maging pananggalang ang Panginoon sa atin, at para tayo ay pagpalain ng Panginoon, ano naman po yung dapat nating gawin? Mamuhay po tayo ng matuwid. Let's live uprightly in front of our Lord.
Wag po tayong wag tayong maging gahaman, wag tayong maging maramot, wag tayong maging sakim. Pero ano po yung kailangan natin gawin? Let's be good citizens of the country, diba? Let's be good neighbor. Yan, kung kayo po ay may mga nangangailangang kapitbahay, maging mabuti po tayong neighbor, maging mabuti tayong kapamilya, at maging mabuti tayong anak ng Diyos. Let's live uprightly para makuha natin yung mga benefits na pinangako sa atin ng Panginoon. At masarap yung hindi tayo pagkakaitan ng mabuting bagay ng Panginoon because namumuhay tayo ng matuwid. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, hindi pwedeng, "Oy Lord, mabuti akong anak, pero hindi ako mabuting kapitbahay." "Oy Lord, itong aspect ng buhay ko, Lord, pagdating sa love life ko, sige, sa'yo yan. Pagdating sa business ko, sige, sa'yo yan. Pero pagdating dito sa finances ko, akin to Pero pagdating dito, Lord, sa entertainment ko, akin to Ako mamimili kung saan ako nalilibang Hindi pwede. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat nandun yung mabuting pamumuhay. Matuwid na pamumuhay. Even in our finances, dapat matuwid tayo. Dapat tama kung ano yung binibigay natin. Hindi, "Lord, pautang muna ako, 8% muna ngayon Tapos next week na lang yung gagawin kong 12. Okay? Wag po natin gawing hulugan yung ating tithes and offering. Sabi nga, delayed obedience is disobedience. So kapag binigay sa atin, binigay ng buo, ibalik din natin sa Panginoon ng buo. And sabi niya dun sa verse 12, "O Panginoong makapangyarihan, mapalad ang taong nagtitiwala sa inyo." Mamuhay tayo ng matuwid at the same time, dapat nandun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. We trust the Lord fully. Bakit? Kasi sinabi na dun sa una, dahil siya ang ating makapangyarihang Diyos. Let us not lose the trust that we have sa ating Panginoon. Kasi siya yung makapangyarihan. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung pangangailangan natin. Alam niya kung ano yung kailangan nating matanggap. So, magtiwala po tayo sa Kanya. And giving our whole tithes and our offerings to the Lord is one of the ways para ipakita natin na nagtitiwala tayo sa Kanya. Bakit? Hindi natin kinikip-kip muna. "Lord, tabi ko muna to kasi baka bukas wala na." Hindi na tayo nagtiwala ng lubusan sa Panginoon. So, let's show to Him that we trust Him fully by being faithful sa Kanya. Again, mamuhay tayo ng matuwid at magtiwala sa ating makapangyarihang Panginoon. So, for our tithes and offering, we have designated giving. Our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Maging tapat po tayo sa pagbabalik yan sa ating Panginoon. Our blue is for our special projects. Yan po yung ginagawa nating maintenance sa ating church. And our brown is for our building project. Balik pondo po tayo. Marami-rami pa yung ibabalik natin. So our vows, our pledges, maging tapat po tayo. Anumang panahon din. Diba? Anumang season ng buhay natin, ibalik natin yung pinangako natin sa Panginoon. And our white is for our missions and benevolence. So let's all stand up and let us pray. Yes, Lord, we thank you, Father, for today. Salamat, Panginoon, sa umagang ito that you have entrusted us, Panginoon, ng mga bagay, Lord, na pinagkatiwala mo sa amin ngayong araw na to. I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na tulungan mo kami upang kami ay mamuhay ng matuwid, Panginoon. I pray, Father, na ikaw lamang, Panginoon, yung aming pagkakatiwalaan dahil ikaw ang aming makapangyarihang Panginoon. You give us light, you give us warmth, you give us joy and hope, Panginoon. Ano man yung seasons ng buhay namin, ikaw yung shield na nag-iingat sa amin, sa aming mga properties, sa aming mga businesses, Panginoon. Lord, ikaw ang nag-iingat ng aming buhay, Panginoon. So I pray, Father, na matagpuan mo kaming tapat, Lord. Dahil kung kami, Panginoon, ay mananatiling tapat sa inyo, Panginoon, ipinangako mo na ikaw ang magpapala sa amin at hindi mo ipagkakait ang mabubuting bagay sa
sa amin. Lord, tulungan mo kami upang maging tapat, Panginoon, upang magtiwala sa iyo ng lubusan. Salamat, Panginoon, at pagpalain mo all the works of our hands, Panginoon, anuman yung pinagkakitaan namin, kayo ang magpala nito, Panginoon, upang kami, Lord, ay maging pagpapala rin, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming bahay panambahan. Salamat, Panginoon, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. We may all give to the Lord. Thank you. Praise God, we are in the house of God. Let me give you some reminders. Youth and young adults, we have our service at 3 p.m. Everyone is invited. Ito po ay free. Tayo po ay mag-aral at kumuha ng wisdom. Para sa lahat ng mga students po ito. Fresh grads and young adults na nagpaplano ng kanilang future and careers. Ang ating mga panelists mamaya, kasama po si Brother Francis Valenzuela, Brother Kelvin, tama ba? And your pastor. Okay, so magsama-sama tayo, 3 p.m. sa lahat ng mga youth and young adults. Ang age po ay 13 to 39. Yun ang balita ko. 13 to 39. At wag po kayong magtataka, bakit may 40 doon? May 40 plus. Gusto pa rin pong matuto. At yun ang mga tagapagturo. Okay. Pero si Kelvin at Francis nasa mga 30s? Yes. Okay. And nakakatuwa po na makita ang ating mga young adults na nagtatagumpay, hindi lamang po lumalago sa kanilang relationship sa Lord. Level 2 class, this August na po, 10, 17, 24, and 31. 4 na Sundays, mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Please register and let us learn together. Let us grow together in our faith. Let us also support our church preparation for Christmas candlelight service. Kung ano po yung naiatas sa atin ng ating director, yan, or plano ng ating team, suportahan po natin. At lahat po ng mga improvements din sa ating church ay tuloy-tuloy. So continue to give, continue to support at be faithful sa ating mga pledges. Kung nakita nyo rin po, may mga maayos tayong mga signages. Yan, basahin po natin at sundin. Lalo na po yung ating mga restroom etiquette. Okay? Gawin po talaga natin yung process na yon. Nakakatuwa po. Gusto nyo pong mabless ang isang tao? Yung pagtapos nyong gumamit ng bathroom, yung kasunod nyo, mapapangiti nyo kung na-wipe nyo po yung seat, malinis po yung sink, na? At kahit po yung mga basura natin or yung ginamit nating mga tissue ay nasa trash can. Okay, wag po tayong magtatapon ng tissue sa ating mga toilet bowls dahil yun po ay nakakasira. Okay? So, sundin po natin yung mga reminders na yon at yun po ay nakaka-bless sa lahat ng mga kasama natin sa House of God. Okay, let's continue our series sa Book of John. Oh, I have another reminder. We have a special guest this coming Sunday. We have a speaker. He is my classmate or batchmate sa Bethel Bible College. So he will come to teach us naman yung
passage niya sa John chapter 14. He is Dr. Ricky Cadyong. So, makakasama natin siya. Invite our friends, our small group, and mga kamag-anak natin, paalalahanan natin. We have a special guest this coming Sunday. Okay, true love and true greatness. Ito po ay sa John chapter 13, verses 1 to 17. Let us read again, okay, yung ating passage. John 13, verses 1 to 17. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper, he laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. May kita natin dito, no, na si Jesus, he is truly the good shepherd, yung rabbi, teacher, great teacher. He is the rabbi, okay, the good shepherd, the great teacher. He is the master and the Messiah na bago po siya i-betray, bago po siya i-crucify, no? Ang ganda po ng tinuro niya. Love and greatness. True love and greatness. At tinuro niya po ito sa kanilang Last Supper. By the way, sa mga church leaders and even parents, one of the best time to teach ay during dinner. Okay? Lunch, nasama-sama. Breakfast, naalala niyo po, kailan tinuruan or pinaalalahanan ni Jesus si Peter na pakainin ang mga tupa niya over breakfast. At ito po ay by the sea. Nag-prepare ng breakfast si Jesus. Di ba? Sa tabi ng dagat at siya'y nagpakain at nagturo. So, yung mga meal times po natin, gawin nating mga golden moments din sa ating mga mahal sa buhay. Time to learn, time to teach. Hindi time to hate each other. Okay? Hindi siya time to hurt each other. But it's a time to learn. Sa Last Supper, nagturo ang Panginoon. And in verse 5, it says, "Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter." So, sa pila, si Simon Peter, ang una, maaari niyang hinugasan. Sabi niya, who said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered him, What I am doing, you do not understand now, but afterward, you will understand. Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only, but also my hands and my head." Jesus said to him, "The one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you." Pertaining to Judas. For he knew who was to betray him. That was why he said, "Not all of you are clean." Nung Sunday, tinuro po ni Brother Chris yung patungkol kay Judas. Is it cold? Coldness? Comfort from the cold. Comfort from coldness. Okay. Ang cold kasi ng panahon this week. May comfort
Okay, comfort from of the cold. Okay. Mahilig maglaro ng words si Brother Chris, no? Comfort of the cold. Okay. So, sinabi daw niya, not every one of you I clean. For he knew who was to betray him. That was why he said, not all of you are clean. When he had washed their feet, so lahat sila, pati si Judas, okay, lahat na nahugasan na niya ng paa, and put on his outer garments, and resumed his place. Nagdamit ulit, bumalik sa kung saan po siya nakaupo, okay, sa kanilang dining table, he said to them, nagturo siya, do you understand? Pinakita niyo muna, and then, do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. So kung ako'y talagang Lord ninyo, no? Then, and teacher, ay hinugasan ng paa ninyo, dapat hugasan nyo rin ang paa ng isa't isa. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. Let's recap what we have learned. Number 1, true love, that is in John 13, 1-5, pinakita ng Panginoon. Ulitin natin, no? Talagang ang Lord, bago po mangyari ang lahat ng pasakit sa Kanya, nagturo po siya ng true love and true greatness. Why? Kasi nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino ang pinaka-dakila. Alam niyo naman po, kapag narinig natin yung salitang pinaka, interested tayo, at kapag napasali tayo doon, it gives us, recognition and ano pa, na magandang makasali, magandang i-desire yung pinakadakila. Pero, hindi sa paraan ng mundo ang binigay ng Panginoon, kundi yung paraan ni Lord para maging dakila. Merong TV show dati na gustong-gusto ko pong marinig. It's like tuwing matapos ang linggo, yung mga 10 pinaka, panood niyo na yun, yung pinaka masarap na pagkain, pinaka magandang puntahan, di ba? Pinaka magandang mga sasakyan na pwede mong bilhin. Ang ganda ng mga segment na yon. Okay? Interesting. At talagang aabangan mo. Kasi magsisimula siya sa 10. Okay? Ayan na yung 10. Pero lalo yung attention mo kapag top 3 na yung natitira. Nandyan kaya yung gustong-gusto ko sa top 3. Diba? At pag napabilang, ang saya-saya mo. Okay? O kaya, top 10 na napakagandang gawin or pinakamagandang gawin kapag tag-ulan at bumabagyo. Diba? Top 10, matulog. Okay? Ano pa? Tapos pagdating sa top 3, top 3, kumain ng champorado, arroz caldo, at lugaw with tokwat baboy. Ayan. Diba? Nasa top 3 na. Kagabi, yun ang pinag-uusapan ng iba. Okay? So, yun po yung interest natin. At isipin po ninyo, again, if we desire to be great, we have to look at the Jesus way. So, nagtalo-talo sila at perfect timing para kay Jesus na ituro yung true love at greatness sa dining table. O tinatawag na Last Supper, bago po siya mabayubay sa krus. So ang true love, pinakita ni Jesus, love that is fully aware. He is aware, meron pong magbe-betray sa kanya. Pero yung love niya ay committed siya. Aware siya na matatapos na yung time niya on earth, pero binigay niya po lahat
para sa mga disciples. Love that is fully aware, love that is fully committed, yun po yung true love. Ano pa? Love that takes initiative. So kumakain sila, yun pong dining table nila ay hindi po talaga ganun sa table na pinakita ni Leonardo. Kailangan hindi ako magkamali dito. Da Vinci. Sabi nung iba kasi DiCaprio. Okay? Okay? Leonardo da Vinci. Okay? Ang totoo daw po, letter U yung table na yon. Nakaupo sila na nakikita mo yung paa. So, custom po nila na maghugas ng paa. At ang naghuhugas is the lowest of the servants. Maaring naamoy. Naamoy mo yung paa ng katabi mo kapag kumakain kayo. Diba? At nag-initiate si Jesus na hugasan sila. Pero ito rin po yung time na talagang magpapakain siya ng lesson sa kanila. Kaya nga po pagtapos niyang hugasan, di ba, bubalik daw siya. Tapos tinanong niya, naunawaan niyo ba yung ginawa ko sa inyo? At tinuro niya sa kanila na itong example na to ay iniiwan ko sa inyo para sundin nyo. Dahil si Jesus, He came not to be served, but to serve. He came to give His life as a ransom for many. Ibinigay niya ang buhay niya para po sa lahat. At ang taong may pag-ibig, nagbibigay, ang taong may pag-ibig, may initiative, di ba? Kaya nga, may practical lesson din tayo sa ating mga kabataan. May initiative tayo. We initiate. We act first. Hindi na tayo naghihintay na tayo po ay sabihan, tayo po ay hingan ng tulong. Kung nakikita natin na there's a need, true love does not wait to be asked. It moves first. Now, true greatness. Let's go to true greatness. Let's read John chapter 13, verses 6 to 11. It says here, He came to Simon Peter, who said to Him, Lord, do you wash my feet? Jesus answered him, What I am doing you do not understand now, but afterward you will understand. Peter said to him, You shall never wash my feet. And si Peter, sabi niya, hindi pwedeng kayo ang maghugas ng mga paa ko. Hindi pwedeng kayo. Iba po yung kaisipan dito ni Pedro sa kaisipan ng Panginoon. Ang paraan ng Lord para mahugasan po ang bawat isa sa atin ay tanggapin natin ang paglilingkod niya. Tanggapin natin ang pagtuturo niya. Tanggapin natin ang mabuting balita patungkol sa kanya, ang salita niya na naguhugas sa atin. So we should allow Jesus, His words, to cleanse us. And Jesus answered him, If I do not wash you, you have no share with me. Simon Peter said to him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. So ang gusto na ngayon ni Peter, I want to have part in you. Okay, now, buong katawan ko, Lord. Ang sabi niya, Jesus said to him, The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean. And you are clean. Nalinis ka na, no, ng salita ng Panginoon, but not every one of you. For He knew who was to betray Him. That was why He said, not all of you are clean. True greatness is found in humility. Washing feet was a task for the lowest servant, yet Jesus willingly does it. Nakita po natin. True greatness, we have learned, is not found in titles, but in towels. We are willing to serve, to submit to the need of the person,
We are willing to wipe the table. We are willing to mop the floor. We are willing to do something to make the area clean at mapaglingkuran natin ng isang tao. We are willing to teach the person patiently the things na kailangan niyang marinig para malinis ang kanyang puso at ang kanyang isipan. That is humility. Kasi ang pride or ang proud magsasabing, bahala siya dyan. Okay? Basta ako maayos, basta ako malinis, bahala siya dyan sa buhay niya. Basta ako ligtas. No. Humility will say, this person, kailangan niya ang Panginoon. This person, kailangan niya ng light. Kailangan niya ng kaligtasan. At kung ako ang lingkod ng Panginoon, then I will serve this person. Itong kabataan na to, or itong mga bata na ito, kailangan nila ang Panginoong Yesus. Kailangan nilang maayos ang direksyon ng buhay nila. And I am going to teach them. That is humility. Kaya nga sabi ni Jesus, do you love me? Feed my sheep. Feed my lamb. Diba? Nakaraang mga linggo, ayaw natin na tayo po ay nai-scam, tayo po ay naluloko online. At hindi makapag-adapt sa mga advancement ng technology. Pati yun ay isinama natin na matuto po tayo at maturuan po tayo. Amen? Because we want to protect one another. Love protects. There is greatness in humility. Jesus came to give His life as a ransom for many. At ang sabi niya, the greatest among you shall be your servant. Matthew 23:11. Ano pa? Greatness in teaching by example. Si Jesus, nagsasalita siya, pero ang pagtuturo po niya ay by example. So kumakain sila. What do you think ang naging pagkain nila sa Last Supper? Of course, merong bread and leavened bread. Okay? At dinemonstrate ni Jesus ang love and greatness sa pamamagitan po ng example. Pinakita niya na pumunta siya sa iba't ibang lugar, naglay hands siya sa mga bata, naglingkod siya sa mga bata, sa mga tax collectors, prostitutes, at sino po yung mga taong yon? They are what? They are outcast in the society. Pero pinakita ni Jesus na sila din ay kailangan makarinig patungkol sa kaharian ng Diyos. True greatness transforms others through action. Yung action natin, nababago ang buhay ng iba. Naaayos ang buhay ng iba. Greatness in teaching by example. 1 Peter 2:21. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. Nakakatuwa po ang mga magulang na pinapakita nila ang pagmamahal sa Panginoon. Sa salita niya, nakikita sa example sa kanila. Alam niyo po ba bakit may mga kabataang ang support nila sa gawain ng Lord ay ganoon na lamang? Dahil nakita nila sa magulang nila ang suporta nila, kahit sa lolo't lola pa nila, ang suporta sa gawain ng Panginoon. We teach by example. Okay? Kung ang mga future children or apo natin sa mga kabataan na nandito, sa mga young adults, kung sila'y magmamahal sa Panginoon, hindi po tayo magugulat. Why? Because ang example na meron po sila ay pag-ibig din sa Panginoon. Are we learning? Si Jesus, sabi niya, ito yung example na iniiwan ko sa inyo. Hinugasan ko ang inyong mga paa, hugasan nyo rin ang paa ng bawat isa. Ibig sabihin, maglingkod kayo sa isa't isa. Mark 9:35, and He sat down and called the 12, and He said to them, if anyone would be first, he must be last of all and servant of all. Ang kultura at sistema ng mundo, you wanna be first? Be the first. Ikaw yung paglilingkuran.
Pero sa Panginoon, be a servant. Na yung ginagawa mo ay mag-aangat ng buhay ng iba. Na yung tinuturo mo ay magbibigay ng karunungan. Na yung ginagawa mo ay napipresent mo ang truth sa iba at natatransform ang buhay nila. So if you are an athlete, you are a student, you are an employee, a team leader, nadadala po natin ang pagiging servant sa ating workplace. Na hindi tayo nagiging makasarili at iniisip lang na bahala siya dyan. Basta ako nagawa ko yung ang aking assignment, bahala na sila dyan. Di ba? Kaya nga, yung love may initiative. Kung ano pa yung maitutulong at magagawa natin. Because we are servant. And we don't work kapag nakikita lang tayo ng ating masters, di ba? Kahit hindi, dahil alam natin na ang Panginoon ay nakakakita daw sa lahat ng ginagawa natin at siya ang magpapala sa atin. Ganon din sa mga kabataan. Hindi lang kapag nakikita tayo ng ating mga magulang na ginagawa natin ang tama, kahit wala sila. Because we know we have our Lord and our Master na nakakakita ng lahat ng ating paglilingkod at ginagawa. Hope this will motivate us to continue to serve others. Merong nakakakita o wala. Greatness in receiving from Jesus and serving others. Why? Kasi si Peter sabi niya, Lord, hindi pwedeng kayo ang magugas sa akin. No. Ang ibig sabihin po nun, let the words of Jesus, yung example ng Panginoon, maturuan po tayo, malinis tayo upang magkaroon tayo ng part sa Kanya. Di ba sa Last Supper, meron po yung tinapay na pinagpira-piraso. He broke bread. Ibig sabihin ay meron kang part sa Kanya. Ganon din po. Sabi niya, kung hindi kita hugasan ng paa, wala kang part sa akin. Ang taong mayroong relationship sa master, hinahayaan niya na i-correct siya, hinahayaan siya na linisin siya, hinahayaan siya na paglingkuran din siya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya at hindi nagsasabing, alam ko na ang lahat. Huwag mo na akong sabihan, huwag mo na akong turuan. Lahat po tayo, kapag ang leader, magulang natin, nangunguna sa atin, nagsasalita at nagtuturo sa atin, tanggapin natin yun kasi yun ay parang paglilinis ng ating mga paa. We are saved, pero kailangan linisin ang marumi. Amen po ba? Are we learning? So receive from the Master. Sa ating mga devotion, sa ating prayer time, listen to the Word of God bilang tinig ng Panginoon na siyang maglilinis sa atin. Greatness in receiving from Jesus and greatness in serving others. Let us do the same. Titus 3:5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Jesus cleansed us through the washing of regeneration, the renewal of the Holy Spirit. Sumampalataya tayo sa Kanyang katotohanan, sa Kanyang grace and mercy. Nilinis tayo. You are clean. Sabi niya, you are clean. Pero para magkaroon ka ng parte sa akin, allow me to wash your feet. Kapag in a relationship tayo sa Panginoon, i-allow natin na iayos niya tayo, baguhin niya tayo araw-araw. 1 John 1:7, But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Pananampalataya sa ginawa ng Panginoon ay nakakapaglinis po sa atin. And we believe that the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay malinis na. Next, number 3. This is now the continuation. Our call to true discipleship.
Jesus came to save. Jesus came to disciple. He is our great teacher, rabbi, and master. All who follow him must learn from him and imitate him. We are disciples of the Lord. We are followers. So kailangan matuto po tayo. At meron tayong panawagan na kung anong ginawa sa atin ng Panginoon ay ipapasa po natin sa iba. One of the best things in life is to have good teachers. Do you have good teachers, di ba, in life? Okay, ngayon, they call them some mentors. It's good to have a shepherd. Jesus is the shepherd. The disciples, except Judas, they became shepherds. And Jesus showed us how to be one. Diba? At ang shepherd nagpapakain. Kaya nga sabi ni Jesus kay Peter, feed my sheep. Sabi naman ni Paul sa mga elders, mga pastors, be shepherds of God's flock. Care for them. Ang shepherd ay teacher, ang shepherd ay nangangalaga, at si Jesus, talagang pinakita po niya yung pangangalaga niya sa mga disciples. And because we are disciples, we are called also to disciple others, to shepherd others. How can you disciple your siblings? Sa mga may kapatid. How can you shepherd your family? How can you shepherd other believers? Diba sabi ng Matthew 28, go, make disciples, baptize. After baptize, what's next? And that is very important. Teach them to obey everything. Kaya hanggang kailan po tayo mag-aaral? When we gather, we have to study the Word of God. We have to learn hanggat tayo po ay may hininga. Hanggang kailan tayo mag-e-exhort. It's good to have prayer passages every time we gather para matuto po tayong manalangin because we want to grow in prayer. Our praise and worship team, we have also praise and worship passages. Did you notice that? Amen? Why we clap our hands? We are encouraged to clap our hands. Our body is a musical instrument. We can create sounds, beautiful sounds, using our hands, our voice. Instrumento po, kahit na anong klaseng boses ang meron tayo. Instrumento yan na binigay sa atin ng Panginoon. Diba? Pinapaalalahanan tayo ng ating worship team to use our voice, our hands to praise the Lord. That is something na ginagawa natin dito and we will continue to do in heaven. Ang pagpupuri sa Panginoon. We have to learn and excel in giving. And that's why we are being taught every time we gather to give. Even online, pinapaalalahanan tayo. Dahil lahat daw tayo, dumating sa mundong ito, tikom ang mga kamay. Diba? May baby bang pinanganak daw na ganun agad yung kamay? Ibig sabihin, diba? We are takers. We want to take. Pero tinuturuan tayo to give. Dahil we have, our Father is a giver, a generous Father. At ganun din po. Teach them everything I have commanded you. Magpaturo tayo at magturo din po tayo. How can we disciple our siblings, our nephews and nieces? Yung natutunan natin, ituro natin sa kanila. Love, respect, faith, hope. We can teach even the young ones about heaven. Who is in heaven? How to go to heaven? Diba? Teach them. Disciple them. Remind them. Let's read John 13:12-17. When he had washed their feet and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, do you understand what I have done to you? You know, a good teacher asked questions. And a good learner, tumatanggap at sumasagot ng mga tanong.
Diba? Kaya maganda po yung pagsabi, may tanong po tayo. At kung meron talaga tayong tanong at hindi maintindihan, magtanong tayo. Sino rito sa math, hindi ka na nagtanong? Kasi wala ka talagang naintindihan. Maraming ganun eh. Yung katabi ko naintindihan niya, kaya okay na yon. Okay. Bahala na si Batman sa exam. Minsan ganun yung mga sagot natin. Okay? We have to understand yung tinuturo sa atin. At pag di natin naunawaan, magtanong tayo. At ang mga shepherds, nagtatanong. Alam niyo po ba mga shepherds? Natural lang magtanong. At kapag tayo ang tinatanong, huwag tayong magtampo. How's your week? Nagtampo ka kaagad. How's your week pa lang? Ba't niya ako tinatanong? Huwag niya akong pakialaman. Di ba? Kaya babaling na tayo sa kabilang sulok. Ang nagmamahal, ang may care ay nagtatanong. Amen po ba? Yung iba, naku, masasalubong ako ng Sister Abby, tatanungin na naman niya ako, how's my devotion? Layo-layo muna ako, kaya exit muna ako kaagad kasi wala akong maisagot sa kanya. Diba? Magpaalaga tayo at mag-alaga din tayo. Can I hear amen? Okay? Nagpapaalaga tayo, mag-alaga din tayo. I mean, do you understand what I have done to you? At si Jesus, hindi rin siya offended sa mga disciples. Alam niyo, may mga times hindi talaga nila naintindihan. Kaya sabi ni Jesus, di ba, hanggang kailan ko kayo? Hanggang kailan ko kayo sasama, no? Hanggang kailan ko kayo uunawain, di ba? Kasi may mga times talaga, hindi natin maintindihan. At ang isang teacher, sinisigurado niya na naintindihan ng follower niya ang tinuturo niya. Di ba yung anak natin, gusto natin naintindihan niya. May mga bilin siya, magulang natin, 1 to 10. Tinanong tayo ng ating magulang, anak, naintindihan mo ba yung mga sinasabi ko? Huwag tayong magtampo. Intindihin talaga natin ang bilin at sinasabi nila. Amen. Sabi niya, you call me teacher and Lord. Kaya nga po, minsan narinig niyo na ba, tinawag mo pa akong tatay. Hindi mo naman ako pinakinggan. Sabi ni Jesus, you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. I am your teacher and your Lord. Sabi niya, if I then, kung ako na guro at Panginoon, sabi niya, I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Pinakita niya yung example. Sabi ni Peter, Lord, wag ikaw ang maghuhugas ng pako. Peter, wala kang part sa akin kung di kita hugasan. Ay, sige Lord. Diba? Buong katawan ko na. Malinis ka na, paalang. Diba? Nilinis na kita. Not every one of you, pero malinis ka na, paalang. We are in a relationship. Diba? You have part sa akin. So, hayaan mo akong i-correct ka, linisin ka, ayusin ka. Diba? So, sabi niya, now, ako, I wash your feet, you also ought to wash one another's feet. That is our calling. Magpaturo tayo lagi sa master, pero kailangan natin mag-wash ng feet ng iba. Hindi ibig sabihin na hugasan natin lagi ang paa ng isa't isa. Well, kung may ginawa kayong program, it's just a ceremony to commemorate what Jesus has done. Like I've said, yung iba pag Holy Week, pagka ano ba yun? Ano yung 2 araw sa isang taon? Monday, Thursday. Pag Monday, Thursday, yun yung ginagawa ng iba na mga grupo para alalahanin yung ginawa ni Jesus. Kasi nga po, bago nga siya i-betray, nangyari yung washing of feet. So to commemorate, that's good. Pero the essence, yun talagang tinuturo niya, sabi niya, serve one another. If you want to be great, you also ought to wash one another's feet. Is it bad to No, it's good. Halimbawa, meron tayong isang week na program, gusto natin i-commemorate yung mga ginawa ni Jesus, alalahanin. Diba? Yung play natin dito, pinakita ng Holy Week. So marami po, kapag Monday, Thursday, nagwa-washing of feet.
Okay? And then, pinag-aaralan yung lesson dapat talaga na pinakita ng Panginoon. Sabi niya, "For I have given you an example that you also should do just as I have done to you." Verse 16 and 17, "Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." We are called to serve one another. Yan ang panawagan natin. Ang pinakita ni Jesus, pinaglingkuran kayo, you want to be great? Don't think of yourself. Think of others. The need of others, and feel that need. Punuan mo yung need na yon. Paglingkuran mo yung tao ngayon. Isipin mo yung pangangailangan niya. Kailangan niya ba ng prayer ngayon? Then take time to pray with that person. Kailangan ba niya ng word of encouragement? Then sit down together and feel that person ng salita ng Panginoon. Kailangan niya ba na madagdagan ng nutrisyon ang kanyang katawan? Then magluto ka ng arroz caldo. Lagyan mo ng egg and chicken. Tas pakainin mo. Kung kaya mo ng 5, pakainin mo yung 5. Kung kaya mo yung 10, pakainin mo yung 10. At mapapangiti mo yung mga batang iyon. Can you hear amen? Yes? Natuwa po ako kahapon, nagdala kami ng noodles at nung sabi ko, "Sis Best, kuha ka dyan ng noodles." Sabi niya, "Akin to?" "Yes, that's yours." Ano yun yung kuha niya? May yakap pang ganon. Di ba ang sarap na maglingkod, may mapangiti ka. Kung kailangan niya yon, ang 5 bata, I'm not saying Sister Vest needs nutrition, okay? The kids, balik tayo sa kids. Yung joy of giving ang sinabi ko doon, okay? Punong-puno ng nutrition yan. Fellowship ang tawag doon. Kapag kapuno na siya ng nutrition, tapos kumain pa kayo together, fellowship ang tawag doon. Strengthening one another. Okay, edification. Okay. Balik tayo. Yung 5 bata, kailangan madagdagan ng nutrisyon ng katawan niya. Pinakain mo, turuan mo pa siya. I want you to know who Jesus is. Wow. Kung may sakit siya, ipag-pray mo. At kung may kailangan siya, may extra ka na vitamins or gamot. Kung ilan ang kaya mo, we are called to serve one another. Noong nagpasukan, sino dito yung, kasi yung mga kamag-anak natin ngayon, di ba? Hindi naman tayo mga abuso, but let's see to it na kung meron tayong, we call it giving fund. Magbigay tayo, pandagdag pambili ng paper, ng pen. Bigyan natin sila. We are called to follow Jesus' example. You know, true greatness is revealed in how we treat those who are in need. The weak, the lost, those who need salvation. How do we treat them? Sobrang sama niyan, makasalanan, hayaan mo na yan. Hayaan na natin yan para hanggang sa dulo, mapasama siya, maparusahan na lang siya. Let's be compassionate and loving to the lost. John 13, verse 12, let's read. "When he had washed their feet, and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, 'Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am.'" Balikan natin yung 14. Sabi niya, "If I then, your Lord and teacher, have washed your feet," pinakita ni Lord yung example, "you also ought to wash one another's feet." He showed how. He challenged them. "For I have given you an example." Ito yung example that you also should do just as I have done
to you. The command is wash one another's feet. Anong ibig sabihin nun? Learn to serve. Hindi ko kaya yan eh. Learn to serve. Learn to do what needs to be done. Hindi ko kayang maglinis, hindi ko kayang magmap. Learn to do it. Cleaners po tayo. How? We teach, we preach, we exhort. Tell others what makes them pure. What will keep them in the center of God's will. What will correct them and change them. That is washing someone's feet. Tell them about the love of Jesus. I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Ephesians 5, verse 1 to 2. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Be imitators of God. Ang Panginoon, Siya po ay nagpakita ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang sarili. Bigay tayo ng oras, bigay tayo ng sarili natin, ng portion sa income natin. Kung ano man ang meron tayo to help others. Can I hear amen? May mga tinulungan ka, pinagpala ka this week, keep doing that. Kahit may mga times na you feel discouraged, don't grow weary in doing good, in serving others. Amen po ba? Nagluto ka ng mainit na sabaw, masabaw na ulam dahil yung panahon po natin ngayon ay hindi maganda. At maaaring ang isang tao, 4 ang anak niya, 5 ang anak niya, napagod siya, kakalinis, pero yun ang mai-offer mo. Then do it. Amen po ba? Yes? Sabi mo, alam ko, 5 anak yan. Isipin mo, 5 papaliguan, 5 papakainin, 5 ipaglalaba, kasama yung asawa, 6. At sasabihin mo, huwag ka nang magluto mamayang gabi. Okay? Bigyan kita ng sinabawang, anong gusto nyo? Buto-buto daw. Okay? Alright? Can I hear amen? Serve one another. Galatians 5:13. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Through love, serve one another. Do you have a brother, a sister, na kailangan ng encouragement? Super discouraged siya this week. Kaliwat kanan ng problema niya. Kaliwat kanan ng pagsubok niya. Okay? Or find someone sa workplace mo, nabaha na ang bahay niya, nabaha pang sasakyan niya. Encourage that person. Brighten his or her day. Amen po ba? Yes. Through love, serve one another. And letter C, our calling leads to blessedness. Alam niyo po, si Jesus din ang nagsabing, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. There is joy. Okay? There is joy and blessing, not just in knowing truth, but in living it out. True love and true greatness lead to true joy. Si Jesus, He showed us that true love is sacrificial. He sacrificed Himself. Ano pa? Initiating. Siya po yung nagre-reach out. Sa prostitute, sa tax collectors, sa mga outcasts sa society, siya yung nag-i-initiate. Kaya po, alam nyo, yung mag-reach out po tayo, hindi yun ang mag-i-initiate. Huwag natin kadalasan hintayin na, hindi naman siya naghingi ng tulong sa akin eh. We initiate. Tayo po
yung kumausap sa kanya. Hindi naman ako kinakausap ng kamag-anak na yan eh. Tayo ang mag-initiate at magpakita ng love, ng care. And true greatness is found in humble service. The King of Kings kneels to wash feet, not despite being great, but because He is great. Let us respond by receiving His love. Let us receive Jesus' love, reflecting His love through daily acts of humble service. Let's read John 13, verse 17, our last verse again. If you know these things, blessed are you if you do them. Ano sabi niya? Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them. Ngayong alam nyo na mga bagay na daw na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Yung pinakita ni Jesus, yung example niya, ngayong alam nyo na, sabi niya, mapalad kayo kung gagawin nyo ito. Meaning, wala tayong ibang dapat gawin kundi sumunod. Kung kinikilala mong guro, master, Lord si Jesus, hindi kailanman hihigit ang sarili nating desisyon sa Kanya. We submit to His Lordship. We obey. We do His command. Why? Dahil Siya ang Panginoon. Kailanman hindi tayo nakahihigit sa Kanya. And if we want to be blessed, do we want true joy? There is joy in giving. Okay? Napagpapala din po tayo kapag tayo po ay naglilingkod. So true love and true greatness lead to true joy. Let me challenge you once again. What is one specific way you could serve someone in your family? This week, apply po natin. Church, sa ating church or workplace, without expecting anything in return. Do not expect na itong taong ito, itong batang ito, itong group na to, ay may maibabalik sa atin. Do not expect something in return. Maaring sabihin mo, ako na ang maglaba this week. Kasi minsan, maglalaba ako kung, alam mo na, kung may kapalit. Do something without expecting in return this week. Serve in a way na mapapalakas mong isa, mapapabuti mo ang kalagayan ng isang tao, maiaangat mo ang kanyang buhay, ang kanyang kalagayan, spiritually, maiaayos mo ang kanyang puso sa tulong ng salita ng Panginoon. Did you learn something? Amen. Let's sing for the Lord. Let's stand. What He's done. Okay. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done. For the last time, let's sing what is done. What is done, Jesus. What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done. Let's all bow our heads. Lift our hands to the Lord and reflect on the message this morning.
What is the Holy Spirit telling you na kailangan mong gawin this week? Bilang pagtugon sa kanyang salita. Let us obey Him. Amen? Lord, thank you for saving us. Thank you. Pinakita mo sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkadakila, Panginoon. You are our great teacher, great Savior. You are our King. And thank you for calling us to serve one another. Give us that love, that compassion that comes from you. That when we think of others, ang iisipin po namin, mailapit namin sila sa inyo, matulungan namin sila magkaroon ng maayos na buhay, magkaroon ng direksyon ang kanilang kinabukasan, makilala kanila, lumakas sila, Panginoon, spiritually. Lord, give us the wisdom and even the provision that we need, Lord, so we can show love and care to others. Give us the power and the boldness to speak the truth in love, to share the gospel with all conviction, to tell others that you alone, our Savior. Give us also, Lord, the courage to reach out, to initiate love and care, to initiate healthy conversations this week. Lord, salamat, Panginoon, sa lakas na mula sa inyo. At ikaw po ang magpala sa bawat isa sa amin. Sa lahat, Panginoon, ng may business, may trabaho, mga mag-aaral po namin sa kanilang pagbabalik eskwela after a long week, Panginoon, na napahinga sila. Father, protect them and guide them. And we pray, Father, sa aming bansa. Lord, iangat mo, Panginoon, ang aming kalagayan. Iangat mo ang mga cities, Lord, na kailangan magkaroon ng pagbabago pagdating sa flood control, sa aming economy, Panginoon, na hindi kami pumayag na walang magbago, O Diyos, sa aming bansa. At makatulong din po kami, Panginoon. Father, bigyan mo ng karunungan ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming gagawin, sasabihin at pupuntahan this week. At lahat ng papuri, inihahandog namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapakan po natin ang Lord. Wow. Thank you so much. The Lord bless you, your family, and your small group. Be a blessing.